Oh, tanggalin natin para sure tayo. Then sukatin natin. Ito po yung diode mga sir, oh. Shorted talaga. Oh, another microwave na naman sir ang ating gagawin. Ito ay Samsung mga sir. Yan. Yan. Ang problema naman nito ay ayaw uminit mga boss. So dalawa lang po ang ating madalas na nakikita sira dito, magnetron at itong high voltage fuse, no? So titik natin to kung may leak yung ating magnetron. Paano ba natin to ano? Okay, ganito na lang. Lagay natin sa 1K. So wala tayong tagahawak ng camera mga sir, kaya pasensya na muna. Then ka-ground natin yung isang probe natin dito. Then sukat tayo rito sa terminal na to, sa kabila. So para ay good. So malamang baka fuse lang din talaga to. So buzzer tayo. Ito yung kanyang terminal ng ating fuse. Papunta rito. So wala nga. Tanggalin natin mga sir, no? At palitan natin ng high voltage fuse. Tanggalin na lang. Kaya nahugot na natin yung kanyang holder. Putol po mga sir, oh. Putol yung ating fuse. So ito lang siguro sira nito. So yung pinakamadali minsan sa microwave ay mga ganitong papalitan. So nangyayari po talaga yan, na fuse lang ang sira, kaya ayaw uminit. So palitan muna natin to. Ito ba ay nakaipit ba o ano? Oh, isang buo ang palit natin dito. Hindi mahugot. Try nga natin. So kailangan po natin ihinang mga sir yung fuse natin. Ito, tatayo lang natin din to. Try ko mainit. Paso tayo mga sir. Tapos ito, lalagyan natin ang hinang o tingga. Papanim natin dito. Ayan. So, pwede na natin i-close. Yun. Tapos, siyempre, ilalagay natin dito sa kanyang socket. Ay, ano pala? Terminal.
Yun. Okay. So, yan na mga sir. Nai-plasteran natin yung ating fuse. Subukan na lang natin. Lagyan natin tubig na lang. So, ayan na. Naka-power on na tayo. Try natin maglagay ng tubig mga sir. Yan. Galing gripo. Then, reheat. So naka 3 minutes tayo. So kakancel na lang natin kahit na mga 1 minute na lang po ang babawas natin dito. Ano? Ayan, maandar po siya. Antayin natin mga maubos tong 54 second na yan. Kasi sobrang taas yung time natin na pindot. So umaandar yung ating magnetron mga sir. Nag-off and on siya. So ibig sabihin mukhang may magandang balita to. Okay, antayin lang natin ito mga sir. So meron pa tayong 5 second. Kasi 1 minute lang po ang ating Okay, stop na natin to. Okay. And try natin kung mainit. Oh my god. Walay. So walang nangyari sa ating tubig, malamig pa rin. So i-double check nga natin yung yung ating magnetron mga sir. Kung ito ay may leak. Bakit hindi uminit yung ating tubig? Okay. Try natin dito sa 1K uli. So wala talaga. Good naman. So yung ating fuse ay good pa. Oh, good pa siya oh. So check natin itong diode. So mayroon tayo nasusukat dito na mababa na at parang nagbabasher po. Baliktarin natin yung probe natin. So same na oh. Hindi kaya yung diode lang ang sira nito? Oh. Tanggalin natin para sure tayo. Then sukatin natin. Ito po yung diode mga sir oh. Shorted talaga. So i-ground na lang natin yung isa. Shorted po talaga yung high voltage na rectifier. Palitan natin yan mga sir. Okay, tanggalin natin. Ito may pamalit na tayo mga sir. Yan. Then check na ulit natin itong diode na to. Ayan oh. Shorted talaga mga sir. Okay. Testing ulit natin. Plug muna natin mga sir. At saka maglalagay ulit tayo ng tubig. Then try natin dito sa beverage start.
Ayan. So may nag-iba po doon sa pag-andar ng ating microwave. Kanina medyo maingay yung transformer eh. Pansin nyo ngayon mga sir, tahimik na po. Diba? Kanina medyo maingay yung ating transformer. So antayin na lang natin matapos tong time mga sir. Kasi mahaba-haba pa yan. So 21 seconds mga sir. 18 4 3 2 1 end. Okay, tingnan natin mga sir kung may nagbago. Ayun, mainit na nga. Ayan o, nausok na mga sir. Okay, pwede na tayo magkape nito. So, very good na. So, akala natin ay magnetron na yung sira. So, yung sira natin mga sir nakita ay high voltage fuse at saka itong high voltage na rectifier diode. Okay? So, marami-rami akong naitabing mga ganito. Sa mga unit ng mga kinalas natin ay tinatanggal ko at tinatabi. Okay, thank you for watching guys, and don't forget to follow.